So ayan, what up mga ka-Uzi? Welcome back sa channel natin. We have here a hybrid, dual coil, shorty coil category. And yun, combination of metal, acrylic, and carbon fiber. So set niya is for stippling, dot shading. So we have here 4mm air gap. And mas mahaba yung armature bar para mas magbigay siya ng longer stroke. And this one is a custom lightweight, approximately 120 grams. And test fire natin siya mga ka-Uzi. So sa PS natin is 6.0. Hindi siya loaded. So clip cord mga ka-Uzi. So ayan, yun yung under niya. So medyo garalgal siya. Tarrrr, tarrrr. So yun naman talaga yung hinahanap nating under. Dahil for people siya, hindi naman kailangan sobrang bilis. Kumbaga ito yung perfect rhythm. So ayan, custom shader for steeple shading. And ayun nga mga ka-Uzi, yung ano siya, 26 gauge ginamit nating wire para mas mataas yung ohms resistance. And surprisingly, hindi siya nagiinit. And half hour, nagamit ko siya, inobserbahan ko. Normally kasi pagka mga 15 to 20 minutes, magpuproduce na dapat yun ng init. Yun, medyo maganda naman yung kinalabasan. And hahanap pala ako or kokontakin ko yung isang Filipino artist na yung forte is steeple shading gamit ng coil machine. And sa kanya ko siguro ito ibebenta. And yun, para mas masubukan yung endurance ng machine and syempre performance na rin. Honestly mga ka-Uzi, hindi talaga ako nakagamit pa or never pa ako nakagamit ng coil. Although nagtatattoo ako and beginner pa akong artist, talagang naging hobby ko lang pag-build ng coil and syempre some research. Kaya pine-perfect ko pa din yung craft ko and medyo marami na naman tayo nagawang coil. Siguro mga pang 5 version na to. And proud ako sa progress ng build. Dahil sana ito na yun. Magpapakilala sa channel natin. So yan. Test fire natin siya mga ka-Uzi with 3RL loaded. Hold on mga ka-Uzi. Set lang natin yung machine. So ayan mga ka-Uzi. Loaded na yung coil natin ng 3RL. So ayan. Nag-adjust tayo ng voltage ng 6.4 kasi medyo may resistance na yan dahil sa weight ng needle. So yun yung set. Kailangan medyo loosen yung mga tensions. Special dito sa rubber para maganda yung maging palo. So yan. So in-adjust natin siya papasok ng konti para mas maganda rebound. So let's test kung maganda yung maipoproduce niya na stroke. So ayan mga ka-Uzi. Yan yung stroke. Yan yung palo niya, yung garalgal. Grrrr. So pwede pa namang i-adjust dito. Mag-a-adjust lang din tayo sa voltage. Pero hindi naman naabot na 7 volts. Around 6.6 or 6.8. So mas kabisado kasi nung mga artist na di-stippling.
kung ano yung perfect voltage. And kapa lang yan sigurado. Ayan. Hindi tumahimik siya. Mas naging garalgal. Siyempre, ayan. Nag-stroke na. So, we have here our legendary practice skin. So, testingin natin mga ka-Uzi. Yun. Did you hear that mga ka-Uzi? Yung mala Daniel Silva na kaskasan. Big shoutout kay Master Daniel Silva. And siya nagpakilala ng stippling worldwide. World renowned. And alam ko hindi coil gamit niya, mga rotary type gamit niya. So yan, sa mga nag-stippling, mga nag-stippling dyan, konting adjustment lang yan kasi mas kabisado nyo yung control. Pero yung machine natin, merong enough power para itulak yung 3RL. And siyempre 5RL kaya din. Yun naman ang mga commonly used. Adjust lang sa voltage. Di naman kaya abot na 7 volts. Yung stroke mga ka-Uzi. Our shorty coil. Hybrid build. So, yun lang mga ka-Uzi para sa ating August update. And abang-abang na lang dun sa next project na tinatapos ko. Monocoil yun. And for cartridge, needle. Medyo may mga adjustments pa akong ginagawa. Especially sa capacitor niya. Yung kasi magdidikta ng magandang rhythm sa mga machine natin. So yan, thank you so much. Have a good one mga ka-Uzi.